As we sing this song, di ka nagkulang. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin niya, Jesus. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang kahit kailan, kahit kailan.
Hallelujah. You are a living God, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, for everything, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Mapagpalang Diyos, pinakadakila sa lahat, O God. Ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hindi ka nagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, O God, for your presence, Lord. We feel it right now. Hallelujah, Jesus. Thank you, O God, for another connection with you. Hallelujah. Thank you, Lord, for another day, Panginoon. Na kami po, Panginoon, yung sama-sama, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, na papalakas sa iyong presensya, O God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord God, for this wonderful night, Panginoon. Nandito kami, O God, Panginoon, yung mga anak, O God. Hallelujah. Sama-sama kami, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, O God. We continue to submit ourselves to you, Panginoon, ng aming mga puso't isipan, O God. Ang aming buong katawan ng aming kaluluwa, Panginoon. We continue submitting ourselves to you, Panginoon. Oh God, hallelujah. Continue to change us, Panginoon, ng kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, oh God, na patuloy mo kami binabago, oh God. Hallelujah, Jesus. Patuloy kami nga nagsisik sa iyong presensya, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Nataas namin ang aming gawain, Panginoon, ang aming prayer meeting, Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, na manguna sa amin, O God. Tatayo, Panginoon, sa likod ng itong pulpitong to, Lord God. Hallelujah. Mula sa MC, O God. Sa mga testimony, Panginoon, na magbibigay kalakasan sa bawat isa, O God. Hallelujah. At lahat, Panginoon, maging ang aming exhorter, Panginoon, si Brother Luis, Panginoon. Give him, Panginoon, a double portion na panahiting mula sa iyo, Panginoon. Ikaw makita, Panginoon. Hindi kanya sarili, Lord God. Wala kaming magawa kung wala ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, muli namin tinataas, Panginoon, ang aming prayer meeting, O God. Ikaw po manguna, hallelujah. We rebuke, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway, Panginoon, hallelujah, Jesus. At ikaw po, Panginoon, mag-guide, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi at sa mga papunta pa lamang. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen. Pwede po ba bago tayo po, mga kapatid, awitan natin at kamayan ng bawat isa? Habang inaawit natin ang Tagalog na mga kapatid? English muna daw because of Brother Danny. It's a joy to be a Christian. It's a joy. It's a joy to be a Christian. It's a joy. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Oh, it's a joy to be a Christian. It's a joy. Kay saya maging Kristiyano. Kay saya maging Kristiyano. Kay saya mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Go, Brother Danny. Maging Kristiyano. Kay saya, kay saya. O kay saya maging Kristiyano. Kay saya. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Mari na pong umupo ang bawat isa. Siguro narilito na si Brother Danny. No? Sabi, naging Espanyol. Miyerkules, Huwebes. Tinatry niya yung ano eh. Praise the Lord. Hallelujah. Alam kong nagagalak ang bawat isa at pinagpala ang bawat isa sa ating mga kapatid. Hallelujah, Jesus. At dako tayo sa testimony, mga kapatid. Praise God. Sino pinagpala ng Panginoon? Amen. Praise God. Taas ang kamay. Dalawang kamay. Woo! Claiming. Ay, yung iba hindi pinapapala. Bakit parang hindi natataas ang kamay, Sister Erica?
Praise the Lord. Baka gusto mo mag-testimony sa ating Panginoon dahil 1-year-old na si... Ay! Praise God. Ay, Sister Erica. No? Kaya tawagan ko po si Brother Kevin daw. Praise God. Praise, ganito pala to, no? Para kung na-hold up. Praise God, yun ang mga kapatid, no? Ngayon lang ulit tumayo dito sa pulpito upang magpapasalamat sa ating Panginoon. Praise God, una-unang nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa kalusugan, kalagasan. Praise God, gabay ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Simula nung bumukod na kami kina Papa, praise God, nakita namin yung pagpapala ng Diyos. Even though, mga kapatid, there's ups and downs naranasan namin. Minsan, ako pa yung maawat pag nag-away si Eric at si Raya. Sabi ko, di ba nagagat ka kay Raya? Sabi ko, bakit ka hindi natutulog? Praise God. So, yun ang mga kapatid, no? Kidding aside, praise God, I'm so grateful and thankful dahil kahit na yung trabaho ko po ay pawala-wala, pero yung pagpapala ng Diyos ay hindi po nagkulang. Totoo po yung sinabi ng kanta na kahit kailan, hindi po siya nagkulang, mga kapatid. Praise God. Ang kanyang biyaya ay sapat, mga kapatid, bawat araw, mga kapatid. Hallelujah. Kahit na nakakaranas kami ng mga sakit, pero hindi tumatagal eh. Great to God, kapag nilalagdat kami ni Erica, one day, pagka gabi tulog namin, wala na agad eh. Inom lang namin ng ng Kispilin, tsaka yakap sul. Wala na agad. Glory to God. At tsaka kay Raya po, thankful kami kay God kahit po na hanggang ngayon, iniindihan niya pa rin yung ubo niya, na minana niya sa mama niya. Joke lang. Praise God yun ang kahit na ganun, di po siya yung lubang, grabe yung ubo-ubo niya. Noong una, first 2 weeks, hanggang 2 weeks, no? 2 weeks po, grabe yung ubo ni Ryan, di po siya nakakatulog sa gabi. Pati si Erica po, na yung tulog niya, napuputol kasi si Raya, so, umiiyak, umuubo, ang lakas ng ubo, walang plema, praise God. Pero nung pinainom po namin siya ng ano yung pinainom natin ka? Ambroxol, calamansi, praise God. Calamansi, tsaka oregano. Yung kahit ano na, inumin mo ito lahat para gumaling ka lang. Nagiging bawas-bawas na po yung ubo niya, praise God. At yun na po yung pinapasalamat din sa Panginoon yung peace of mind dahil malapit na po yung kaarawan ni Raya. Praise God. Yun na po. Naghahanda na po kami. Lahat po kayo invited Dala po kayo na sariling kanin. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Yun na po mga kapatid. Praise God. Sa February 8 po, we're preparing na i-dedicate at i-celebrate yung birthday ni Raya. Simple lang po mga kapatid. Dito lang po tayo sa church. Tayo lang din po lahat yun. Po tayo magkakainan. Lunch lang. Simple lunch. Tapos, tapos, bukas palit po yung mga bolsa namin sa lahat po. Biro lang mga kapatid, praise God. So, po kami, masaya po kaming makasama kayo sa pag-celebrate ng aming birthday mga kapatid. Buong buwan, walang uwian. Joke lang. Yung mga kapatid, no, praise God. So, lahat ng papuri at pagpapasalamat ay sa Diyos ang namin tinataas. Amen. God, happy birthday, Kanoy family. Praise God. Month of Kanoy. Praise the Lord. Sino pa po ang pastor? Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. And all the time. God is good. Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang gabi po, Sister Lani. Lani, no? At si Sister po. At salamat po sa Panginoon. Narito kayo. At papasalamat din po ako sa Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kabutihan niya, sa kalusugan, kalakasan, sa pang-araw-araw mga kapatid, sa peace of mind, sa lahat. Amen. Sa mga blessing. Praise God. At nais kong congratulate ang aking asawa. Amen. Aking nung nakaraan nag-turnover ng bahay. At wala pa siyang pinost. Salamat sa Panginoon at okay po yung bahay, maganda at bagong pintura.
At salamat sa Panginoon at na patuloy ang biyaya ng Panginoon sa bawat sa atin at sa aking sa aming pamilya. Amen. Patuloy yung blessing ng Panginoon at patuloy na tumatawag ang Diyos ng mga anak niya. Patuloy niya tinatawag yung kanyang mga anak sa lugar na ito. At salamat sa Panginoon at narito mga kapatid. Okay na po yung backdrop natin. Backdrop. Amen. Nag-provide ang Panginoon. Amen? Kaya praise God, humanda kayo sa Sunday. Amen. Ako ay maniningil. Bibero lang po mga kapatid. So yan po ay huwag nyo nang tanungin ngayon kung anong presyo niyan. Malalaman nyo lang Sunday. Amen? Para mura lang po yan mga kapatid. So salamat po sa Panginoon at patuloy tayong binibigyan ng magandang kalusugan despite na marami tayong mga trabaho, marami tayong mga responsibilidad, lalo sa gawain ng Panginoon. Sabihin nila, hindi tayo napapagod. Sunday, morning and afternoon. Amen? Praise God. Pero salamat sa Panginoon, may ganito pa tayong gawain. Patuloy tayong binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Amen? Praise God. Kaya patuloy tayong mga kapatid. Hallelujah. Mag-enjoy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon dahil ito yung pinakang magandang nangyari sa buhay natin na paglingkuran natin ng Panginoong Jesus. Amen? So God be all the glory. Binabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless po. Praise God. Congratulations po, Pastor Brian and Ate Divine. Amen. Sunod na yan. May makeover na ng bahay. Papa blessing na. Praise God. Hallelujah. Kambal. Amen. Praise the Lord. At sino po pong gusto sino po pong gusto mag-testimony, mga kapatid? Share ang kabutihan ng Panginoon. Thank the Lord. Amen. Anyone who wanted to share Mommy Rains? Praise the Lord. Hallelujah. At bago ko ibigay sa exhorter, mga kapatid, salamat din sa Panginoon dahil magbe-birthday na rin po ang aming panganay. Hallelujah. At gagraduate na din siya sa daycare. Praise God. 5 years old na po si Ever. Salamat sa Panginoon dahil meron ding public school after ng daycare, public school din mga kapatid. Laking tulong ng mga kapatid. At onting sipag lang mga kapatid kasi minsan tinatanghali kami ng gising. Nalilate pa siya sa lagay na yun. Sabi naman ng teacher, parang na-traffic po kayo, ma'am. Opo, ang dami pong iba. Alam. Uy, ang kaya ng bahay niya, traffic kayo, ha. Madaming e-bike sa labas namin, eh. Kaya natatraffic kami. Praise God. At hallelujah, salamat sa Panginoon mga kapatid dahil graduate na ang aming bunso. Doon na, nakapagpaaral na kami. Nakapagpag-graduate na. Take care. Praise God. Sa Diyos po ang kapurihan at sa pagkakataon ito, tayo mga kapatid habang tinatawagan ko po ang ating exhorter, Brother Luis. Praise God. If you have your Bibles with you, mga kapatid, let's open on Psalms 46, verse 1. So, Psalms 46, verse 1. God is a refuge and strength, a very present help in times of trouble. So, yung mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, inilig ko po ang ating pastor na ipangunahan tayo sa ating panalangin. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, purihin ikaw Diyos sa gabi ito. Salamat sa kadakilaan mo. Kabutihan mo, Panginoon, narito Diyos. Kami ay ihahanda na sa aming puso sa iyong mga salita. Dalangin namin si Brother Luis, Panginoon, na magayag, magturo ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon. Pangunahan mo po siya, anoint mo po siya, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang patuloy na magabay. Hallelujah. Ikaw ang kikilos sa kalagitnaan ito, Panginoon. At nalalaman namin may maganda kang gagawin sa gabi nito, Panginoon. Salamat po, Diyos, aking sinasaway ng mga gawa ng kaaway sa pakikinig ng mga salita sa gabi nito. At ang kinamin ng tagumpay sa dakilang pangalang Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Maaari po kayo makupo, mga kapatid. Yun.
Salamat. Praise the Lord. So, yung mga kapatid, no, dali ko kayong mga kapatid sa mensahe na nagsasabi na Jesus or our God in tough times. No, siguro halos lahat naman siguro mga kapatid, simula nung pumasok yung taon, parang kakapasok lang ng taon, parang andun agad mga kapatid yung mga tough times or yung mga challenges na dumarating. I don't know if it happens to you. Siguro hindi pa ngayon, no? But on our experience, on our recent experience mga kapatid, nadaranasan namin yung mga ganong part. So, ito yung isa sa message na binigay sa akin ng Panginoon, no? Yung always remember that we have God that andyan palagi, no, mga kapatid, na whatever we're facing or ano man yung nangyayari. And that's what I wanted to share with you today, no, mga kapatid. Diba, minsan may mga times na dumadaan tayo sa mga scenario, no, karamdaman, losses, no, ano ba mga example po mga kapatid, yung pag nawalan ka ng trabaho, o katulad ng sinabi ni Brother Kevin, no, pawala-wala yung trabaho, isa yung mga example ng tough times or yung mga crisis na we are facing right now. But despite that, mga kapatid, ang pinaka-question kasi doon mga kapatid, no, o yung lagi natin natatak sa atin, if that happens to us or kung may nangyari sa atin doon is, kanino tayo tatakbo? No. When in times of trouble, where do we run? Diba? So, alam natin mga kapatid, sa Christian, kailangan tatakbo tayo sa ating Panginoon. And that is Psalms 46 about mga kapatid. Hindi tayo tatakbo sa kung kani-kanino, no? Hindi tayo tatakbo-takbo kung kani-kanino na, alam mo yun, siguro kung katulad, naalala ko kasi yung tatay ko pagka may problema, ang tatakbuhan niyan is yung alak, no? Di naman kaya yung pag may problema yung tao, kung kanino-kanino lumalapit. But this time, mga kapatid, as a Christian, let's always remember na pag may nangyari sa atin, let's focus first on God. Let's ask for His help, no? And bago tayo gumawa ng mga ibang decision pa, kasi mamaya nandun tayo sa crisis, nandun tayo sa trouble, tapos kung ano na inuna natin, yun, alam mo, bago tayo mag-pray, ano nang ginawa natin, baka lalo pa tayong mapahamak. So, ayun mga kapatid, no, always remember that God is not distant or disconnected. Alam natin mga kapatid na nandyan lang yung Panginoon. Nasa tabi palagi natin. Amen. He sees us, no, whatever, ano man yung pinagdadaanan natin. Katulad ngayon na lang mga kapatid, habang nasa Bible study tayo, o prayer meeting, nandito yung Panginoon. Kanina ramdam natin, no, habang awitan pa lang. So, wag tayong magda-doubt sa Kanya na, Lord, nasaan ka ba? Bakit ganito yung nangyari sa atin, no? The moment that you said that, ano na agad yun lost na agad, no? Nawawala na agad yung trust natin sa ating Panginoon. So, andyan palagi yung Panginoon. God is always present and near. Katulad nga sabi sa verse, di ba? He is a very present help in times of trouble. And if you always think that God is always with us or always near, it's the antidote to fear. No? Because, di ba, katulad man, pag kanya nawalan tayo ng trabaho, ilang beses ako nawalan ng trabaho, mga kapatid, andun agad yung fear, doon agad yung parang takot ka na ano ba mangyari, no? Ano yung kakainin namin, no? Ano yung mapambayad namin sa bills. So, it always strikes na pagka may nangyaring di maganda, fear lagi yung naunguna. But this time, when we always remember that God is always there, yun yung time na nawawala agad yung anxiety or yung takot or yung fear na nararamdaman natin. And it's very important, mga kapatid, no, lalo ngayong 2026 sa dami ng nangyayari. Bago tayo matakot, no, let's always remember God first, no, that He is always here, near with us. Kasi siguro hindi tayo pare-pares ng capability or mindset, pero may mga tao kasi na pag kunyari may simpleng ganito lang, simpleng ganyan, parang ang dami agad iniisip. Bakit kaya ganito? Baka ganyan, no? And it leads to anxiety.
And, yun, depression, no? But I don't want to go deeper with that, mga kapatid, kasi hindi naman ako, no? So, di ba, kadalasan nangyari is, fear says, what if? Di ba? But faith says, God is. Right? Ganun na lagi mga kapatid. Let's strengthen our minds sa mga bagay na ganito. I know it's not that easy to say, but once we learn it every day mga kapatid, no, parang nagiging easy na lang sa atin na parang, napagdaanan ko na tong part na to. Alam ko na tinulungan ako ng Diyos sa part na to, and alam ko na yung ngayon nararamdaman ko o nararanasan ko ngayon is I know that He will help me and strengthen me. And isa pa mga kapatid, no, God is stronger. Our God is stronger. You do believe that, right? Amen. Ano man yung mga problema na nararamdaman natin ngayon, always remember that God is stronger. Right? Kung may naharap na tayo ngayon, like for example, addiction sa isang bagay, sabihin na natin sa mga katulad sa cellphone na lang. No? Addiction sa mobile games o Mobile Legends, no? Let's always remember God is stronger dun sa addiction na yan. I remember mga kapatid ako din na isa ako sa dyan. I spent a lot of money sa mga laro. Talagang maabot na. Yan, aramdam ng asawa ko yan. Minsan tinatago ko pa, dinidelete ko agad yung transaction ng GCash. No? Kasi talagang umabot. Siguro, sabihin natin 10,000, mga ganun na, no? Yun, no, mga kapatid. And after nun, wala, no? After nung nagastos mo na yun, parang kulang pa rin at papagastos ka pa rin. So, ayun, isa sa mga kapatid, no? So, yun. So, God help us sa mga ganong bagay. God will help you. Now, mga kapatid, let's move on sa what does it mean that God is our refuge and strength. So, when life feels overwhelming, God gives us a spiritual place to retreat and regroup. So, a refuge is like a shelter, a hiding place, or a safe space. Diba? Sometimes we do feel overwhelmed sa mga nangyayari sa mundo. Sometimes we tend na parang ano ba yun, natutuliro? Yun, if I use the right word. So, natutuliro, o di naman kaya yung, basta hindi na mapakali yung isipan natin. So, always remember that God is our safe space. No? In battles, soldiers don't fight non-stop. They retreat to regroup and recover. So, just like us mga kapatid, pag the moment na we feel overwhelmed, isang bagay nga lang na pinakasimple mga kapatid is we go to church. Amen. We attend prayer meeting, we attend Bible study. A simple act as like that mga kapatid, para tayong nag-close saglit, yung mga iniisip natin, yung mga problema natin, parang nag-close saglit, tapos medyo naliwanagan. I remember when my family is naghiwalay, no? Tapos parang sobrang distress sa bahay. One time na imbitahan ako dyan sa UPC mga kapatid dito. First time kong umattend. At parang parang ako naliwanagan ng nag-brighten up yung mga bagay-bagay. Parang ganun siya. Alam mo yung from black and white color to colors. Parang ganun mga kapatid. So, imagine niyo, yun lang gagawin natin mga kapatid. No? In times na na-overwhelm tayo, just go to church. No. Siguro naman dito lahat na nagpupunta sa church, no. So, yun mga kapatid, no. But always remember that yung something na pagpasok mo pa rin sa pinto, i-ano mo na agad yung sarili mo na para kay Lord lang to gagawin ko ngayong araw na to. Si Lord lang isipin ko, hindi mo na yung problema. Tsaka mo na intindihin niya paglabas, no, mga kapatid. So, yun. So, God does not push us to endure. He invites us to rest in Him. Amen. Yun yung natatandaan natin mga kapatid, no? Hindi naman lagi niya inaano yung kung saan yung limit natin, no? Alam ng Panginoon kung ano hanggang saan yung limit natin. And so, yun. Don't forget na, di ba, Matthew 11:28, Come to me, all who are weary and heavy burden, and I will give you rest. So yun, simple as Bible reading nga lang mga kapatid, no? Or di naman kaya simple as listening to Christian music, nakakatanggal na agad or agad ng pakaramdam. So yung mga kapatid. Praise the Lord. Number 2 mga kapatid, God is our source of strength to move forward. So refuge is the protection. So every time na pupunta tayo sa church,
no, nakakaroon tayo ng safe space. But strength is empowerment. So God does not only cover us, He also carries us and push forward. As Isaiah 40 verse 29, He gives strength to the weary. So when we feel spiritually weak, emotionally drained, or mentally exhausted, God's strength always renews us. No, mga kapatid, no, ano na ba yung mga dapat gawin natin? As simple as thanking Him, praying to Him, no, mga kapatid, it lifts us spiritually. Di ba, mga kapatid, may mga times na gusto mo lang magpasalamat sa Panginoon, after nun, okay na. O di naman kaya gusto mo lang iiyak lahat sa Panginoon, after nun, okay na. Di ba, minsan di na natin malaman, no, kung tatawa lang tayo, iyak. Pero, the moment you do that, mga kapatid, nararamdaman natin yung, alam mo yun, para tayong nalilift up, para nawawala yung mga problema natin. So, wag tayong basta pag or nasa bahay o nasa church, if you feel you wanted to cry and you wanted to put it all to God, no, do it. No, wag tayong mahiya kung sino may kasama natin, katabi natin. Kasi, para saan ba yung ginagawa natin dito, right? Para saan ba yung pupunta tayo sa church? Kung hindi natin magawa sa bahay, gawin natin sa church. Kung hindi natin magawa sa church, gawin natin sa bahay. Vice versa, mga kapatid. So yun, God's strength is not limited, it doesn't run out, and it does not depend on your ability. So God's strength works best when we admit our weaknesses. So yung mga kapatid, no, if we all, alam natin yung mga weaknesses natin, yung kahinaan natin, and that's the time that God's power or strength will really works best with us. So maliban sa alam ng Diyos yung capability natin, but if alam din natin sa sarili natin yung kahinaan natin, then doon tayo mas magagamit ng ating Panginoon. Praise the Lord. Now, His help, number 3 mga kapatid, no, His help is highly accessible. Amen. Diba? Katulad ng sinabi ko, God is always here. Diba? But, it doesn't mean mga kapatid na yung help is may mga kung ano ka pang gagawin. Di mo na kailangan mag-ritual. No, di ba yung sa iba, para kung tumawag ng tulong, kailangan mo na mag-ritual. Tatawagin mo na lahat ng santo-santa, lahat ng Diyos tatawagin nila. No? Or di naman kaya, ang daming requirements, kumuha ka ng 7 kalapati, 7 butike, no? But we don't do that, mga kapatid. No? Or di naman kaya, after mo muna maligo ka muna, bago natin. But no, God's help is just one call away, no? One pray away. No? Minsan, tawag ka lang sa Panginoon. No? Lord, help me. As simple as that, mga kapatid. Diba? And God's help is always there. Minsan, hindi lang natin, kung hindi lang tayo spiritually sensitive, minsan hindi natin nakikita agad. But once you call help for God, surely, mga kapatid, 100% nandun siya. And tutulungan siya, no? Because it's not restricted by time. So, hindi lang siya tumutulong tuwing umaga, no? Or di ka madaling araw. Anytime yan, mga kapatid, 24/7, hindi lang siya restricted sa place, hindi lang sa church pwede tumawag ng tulong sa Panginoon. No, anywhere. Di ba nga, pag nasa school ka, pag nag-exam, tumawag ka sa Diyos, no, ng answer, bibigyan siya ng answer, pero tayo nag-review. Di ba? Or di naman kaya sa interview, pag nanginginig ka na, kinakabahan ka, tumawag ka lang ng tulong, magulat ka na lang, napasa mo na yung interview, di ba? Something like that, mga kapatid, no? At, hindi siya restricted sa kung anong katayuan mo ngayon. No? Kahit na, alam mo yun, kahit nagpupula ka sa Panginoon, once na tumawag ka sa Kanya, andyan palagi siya. So, yun yung na ano ko, mga kapatid, nung ako yung nag-backslide. Kahit na naman ako nag-backslide, hindi kami pinabayaan ng Panginoon sa lahat ng bagay ng mga kapatid. Every time na kailangan ko ng tulong niya. So yun, ikaw na lang talaga mahihiya at kung di ka babalik sa dami ng tulong ng ginagawa ng Panginoon during na in or outside ka. Yun ang nakakatuwa sa Panginoon. No? Now, so access to God is always open. So kung nasan ka man, no, nasa bahay ka man, o nasa church ka man, or kung saan man, mga kapatid. Now, knowing God is our refuge. Ito yung pinakamahalaga, mga kapatid, no? Once we always, this is like a reminder to everyone. Once we know God, that is
our refuge, we should avoid constant fear. Avoid constant fear. No, easy said than done. But yung fear kasi is like a natural thing. No. But living in fear is not God's will. So para kasi sinasabi mo na sa Diyos na hindi niya kayang gawin yung mga bagay na to, no? Kailangan ka muna mag-alala, kailangan ka muna matakot, no? So, avoid constant fear, mga kapatid, no? Especially sa mga, as human na lang, mga kapatid, sabihin natin sa bills, sa job, or sa mga family needs. Diba? Siguro yung sa may mga pamilya na lalo yung maraming anak, no? Lagi, kami noon, nung kami pa, marami kami, lagi nag-aalala yung mama ko saan kukuha ng pagkain, no? Saan kukuha ng pang-aaral, no? And I believe, mga kapatid, nakakita tayo na kahit marami anak nila, kaya nilang magpaaral, kaya nilang pagkain, no? And because they depend on God. They always depend on God's provision, and they avoid constant fear, no? Ayun yung ano natin, mga kapatid. Before fear kicks in, always remember Psalms 46 verse 1. No? Before ano mang anxiety yan, always remember that God is our refuge, no, a very present help in times of trouble. No? Like, 'di ba? Kadalasan, 'di ba, ang tanong palagi is paano ba makaka-survive ngayong araw? Paano ba mas-survive natin tong anong araw na 'to? Sometimes our sentence, no, or our words is very powerful. Siguro kung gagawin natin laging positive scripting, kung sa tinatawag sa call center, no? Yung mga negative na sinasabi, gawin mo positive. So instead of asking, how will I survive? Tanungin mo, God, what will you provide today? Diba? Instead of, saan ako kuha, God, alam ko ikaw mag-provide. Diba? Yan, ganun mga kapatid, no? Katulad nga kapatid, anong gumawa kami ng malaking desisyon, gumawa kami ng sasakyan, tapos habang nagmamat kasi kami, mga kapatid, nung costing namin, parang napaka-imposible. But, yun, kapatid, awa ng Diyos, no? Nakaka-survive naman, nakabayad ulit, no? Hindi pa siya makukuha, no? Yan yung nakakatusog. Mga kapatid, hindi, nagbibiro-biro lang ako ng ito, pero totoo, mga kapatid, no? Minsan may mga time, on time kasi, mga nagbuhat na lang, mga kapatid, no? Kailangan ng bayaran siya kinabukasan, pero kulang pa. Tapos mamaya magulat ka na lang biglang ting! Dyan na yung pambayad. So yun, pinapasalamatan namin sa Panginoon, no? So yun, glory to Jesus. Sabi nga sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Now, knowing God is our refuge, in sickness or karamdaman, mga kapatid, no? Always remember that God is our healer. Diba? Galing nung testimony nila Brother Kevin, no? Isang araw lang, nawawala na. Yun lang pala, kaya pala tumatagal yung sakit sa amin kasi kulang pala sa Kismarin. Kaya, thank you sa advice, brother. Yung pala ang kulang. Tapos, fear of making wrong decision or takot magkamali. Di ba, sa buhay kadalasan, di ko alam kung na kayo ng tao na parang palagi pag binibigyan mo siya ng advice, parang sinasabi niya agad na, ay baka maano yan, baka ganito, baka ganyan. Because I've experienced that, mga kapatid, no, nung naghahanap pa ako ng mga tao sa call center. Ang dami na pag tinuturuan mo, bago nila gawin, parang mga 10 reason muna bago nila gawin. Kesyo ganito daw niyan, baka daw ganito, no? So, let's remember that God guides us step by step. No? He corrects us with grace and redeems even wrong turns. So, mga kapatid, as long as you're following yung guidance ng ating Panginoon sa Bible, no? Sa tingin ko naman, mga kapatid, hindi basta magkakamali unless it's intentional. No, unless it's intentional na alam mo nang mali, gagawin mo pa, doon talaga tayo fall sa Panginoon. But if God wants you to make a decision and it's big, and alam mo na nakakatakot siya tignan, and you know that it's will of God naman, no? Trust God more than your feel of failure. No? And you will see the result after that. And it's really big result, mga kapatid, sa totoo lang.
Number 2, mga kapatid, no? Do sa knowing God is our refuge. Do not forget the power of God. So, fear grows when memory of God's fade. Sometimes, mga kapatid, being self-sufficient or too much independent sa sarili, like for example, hindi na nabibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon kasi lagi mo sinasabi na, ay kaya ko yan, ay kaya ko to. I can do this on my own. No? Hindi na tayo basta pray muna bago gumawa. Kumbaga, pagka binigyan tayo, tas go na agad. Wala nang asking for guidance sa Panginoon. And when that happened, mga kapatid, no, ang nangyayari is parang nagkakaroon tayo ng pride sa ating sa sarili. Kasi imbes na ibigay mo yung kaluwalhatian sa ating Panginoon, kinukuha mo na. Kasi nga, kaya ko na eh. Kaya mo na. Hindi ka na nangihingi ng tulong sa Panginoon. Number 2 is burnout. Yan yung mga kapatid, yung bigla ka na lang mapapagod o mananawa sa ginagawa mo. And spiritual dryness. No, God never intended us to live self-dependent, but God-dependent. So, the moment that we forget God in everything in what we do, that's the time, mga kapatid, na medyo nasa danger zone na tayo. No, malaki na kinikita mo, nakakalimutan mo na yung Panginoon. No, maganda na yung kinakatayan sa buhay, nakakalimutan mo na yung Panginoon. Hindi ka na nagpapasalamat. No, hindi ka na tumutulong. That's danger, mga kapatid. So, we must reflect on that one. And, on top of that, mga kapatid, yung spiritual amnesia. Ano ito, mga kapatid, yung nakakalimutan na natin yung mga past miracles na ginawa sa atin. Yung mga past provision, yung past deliverance. So, pag every time na nagkakaroon ng problema or something, nakakalimutan natin na nagawa na pala ng Panginoon to dati. No? Hindi lang natin naalala kasi nagkakaroon tayo ng spiritual amnesia. And so, every time na may nangyayari, mga kapatid, always remember, look back, no? Look back 10 times or 20 times, 20 step. No, alalahanin lagi natin yung God's goodness, no, sa mga bagay-bagay. And doon natin makita na at doon after kasi noon, maano natin ay kaya natin 'tong lagpasan. Kasi ginawa tinulungan tayo ng Panginoon natin. Something like mga kapatid. So, yan. And number 3, mga kapatid, is lack of gratitude. So, when gratitude disappears, entitlement grows. So, gratitude reminds us that God has been faithful. God is still working. So, maglagi tayong magpasalamat sa Panginoon, maliit or malaking bagay. Yung nga lang ginising tayo sa umaga, thank you Jesus sa God. No, natutuwa ako, mga kapatid, nung umuwi ako sa Quezon, itong reunion. Yung pinsan, may isa akong pinsan doon. Hindi naman siya Christian, no? Pero lagi niyang bukang bibig is thank you Lord. Pag kunyari ka, kahit gising lang, thank you Lord, no? Salamat sa Diyos. Nakakatuwa, mga kapatid, no? How much more na yung tayong baptized in Jesus' name, no? Tayong Christian. But we forget to thank Jesus or thank the Lord even on the small things, no, mga kapatid. So, yun. Let's always say thank you to the Lord, no? Ano mang bagay, mga kapatid, malit man yan, no? Nagkaroon ka man ng magandang grades, magandang always thank the Lord for that. And lastly, mga kapatid, trust in the Lord. No, you are not alone in your battles. We are not alone in your battles. Even when people leave, God stays. Praise the Lord. And God's strength will protect us. But protection doesn't mean absence of trouble. It means God sustain us through it. So hindi, di ba, pagka ang prayer kasi lagi natin dapat hindi alisin ng Panginoon yung problema eh. Dapat talungan tayo ng Panginoon sa problema na meron tayo. Kasi pag inalis yan, paano tayo lalago? Paano tayo magkakaroon ng pagpapala? Kasi di ba, ganun lagi, mga kapatid, pag may challenges. I always believe pag may mga challenges, may big breakthrough, may big blessing. But if we always ask the Lord to remove those challenges, those obstacles, how are we able to grow? Paano natin malalaman na kaya palang sulbahin ng Panginoon yung problema na dinadaan natin, right? And yun, mga kapatid, no? So, He sustained us through it. So, tinutulungan niya tayo malagpasan. And God's strength is sufficient. So, it's not extra, it's not lacking, it's sufficient. So, it's always sufficient, mga kapatid.
So yung mga kapatid, no, in conclusion, do not forget, mga kapatid, ulitin ko lang, gratitude. So, shift our focus to God, no? It strengthens our faith. And again, once again, mga kapatid, always remember that whatever you're facing right now in tough times, no, in hard times, run to God, not away from Him. Because typically, ang mangyayari pagka nahihirapan na tayo, may mga problema, laging church yung exit. No? This is me speaking, no? As experience. Ganun lagi mga kapatid, pag may problema, parang laging church yung exit. But this time, in tough times, this 2026, run to God. So again, to God be all the glory, and yun lang po mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, no? Sa message ni Brother Luis. At sabi dun mga kapatid, God is our source of strength to move forward. Run to God, don't run away from Him. Praise the Lord. Let's just always admit, mga kapatid, na mahina tayo sa harap nating Panginoon, na kailangan natin siya. May mga times, mga kapatid, talaga na naiisip natin, no, na pagdaan ako, kaya ko na yun. Pero mga kapatid, minsan talaga we just need to admit, Lord, kailangan kita. Sabi nga, no, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Reach. Mali. Praise the Lord. Chine-check ko lang. Ulit. Ano yung mga kapatid? Let the weak says, I am. Let the poor say, ayun. Alam naman pala natin. Knowledge check lang. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, no? Alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na pinagdaanan natin na kala natin na talagang sobrang sama para sumpain natin ng mundo. Alam niyo mga kapatid, may mga magagandang bagay pala yan na dulot sa atin. Hallelujah. Tulad ng para na siyom ng Panginoon, kung ano yung pinakamababa, pinaka-lowest ng buhay mo, para makita mo kung ano yung magandang ibibigay niya sa'yo. Praise God. Hallelujah. At tayo mga kapatid, praise the Lord. Pwede ba natin awitin yung kung kailan kailangan siya? Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful message, oh God. Let's admit, mga kapatid, na nasa Diyos lang ang ating kalakasan. Hallelujah. Yes, God. Sa Diyos lang ang pag-asa. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kahit pilitin ko, puso
Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga kapatid. Thank you, Jesus. Muli natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Hallelujah, Jesus. We praise your name, your holy name, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. We praise your name, your holy name, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. May I invite Brother Sander to lead us in closing prayer and pray for Sister Mary Ann's recovery. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, by the reason of your blood and the Son Jesus Christ manifested in flesh on earth. God. Hallelujah. Thank you. Thank you, God. Hallelujah, for your goodness, your grace and mercy. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your message tonight, Lord God. Hallelujah. That we may come to you at all times, Lord Jesus. That in times of need, there is an easy help coming from you, Jesus. Hallelujah. Because you're our Father. Hallelujah, Jesus. And thank you, God, for loving us so much, so deeply, so unconditionally, Panginoon. Hallelujah. And even when we commit sins, oh God, hallelujah, Jesus. And when we come to you humble, Panginoon, hallelujah, we ask for your forgiveness, Lord Jesus. You're always there, open wide, hallelujah, your arms reaching to us, hallelujah, God, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon ito, sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, na meron po kaming opportunity na lumapit sa inyo, Panginoon Lord Jesus. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng kabutihan mo. Hindi po, Panginoon, matutumbasan ng mga salita, Panginoon, ang pasasalamat namin sa inyo, God, hallelujah. At all times, you're good, always, hallelujah. Even when you chastise us, God, hallelujah, there's love, hallelujah, Jesus. Oh God, thank you, Lord Jesus. Maraming salamat muli, Panginoon, sa aming pagkatapos, Lord God. Hallelujah. Kami po ay tumanggap ang katagumpayan, hallelujah. Ang iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Luis, Panginoon, hallelujah. At pagpalain niyo po ang kanyang buhay at patuloy niyo po siyang gabayan, hallelujah. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya at pati kanyang mga anak at lahat, Panginoon, hallelujah, na sa gawain ito, Panginoon, pagpalain niyo rin po. Bawat isa sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan niyo ang bawat isa, Lord God. Dala namin ang tagumpay, dala namin ang protection, dala namin ang pag-iingat, dala namin, Panginoon, ang pagpapala, at dala ka namin, Panginoon, Lord Jesus. At wala, Panginoon, hallelujah, ang makakakanti sa amin at gawa ng kaaway dahil sa kapangyarihan mo na nasa sa amin, Lord God, hallelujah. We know that you're always with us, Lord Jesus, hallelujah. And thank you, God, hallelujah, hallelujah. Though, hallelujah, kami po, Panginoon, kukulang nariya ka palagi. At dalangin namin, Panginoon, hallelujah, na aming kapatid na Sister Mary Ann, Panginoon, hallelujah. Kung naman po, Panginoon, ang kanyang karamdaman, we ask, Panginoon, hallelujah, and we know, and we believe, and we know, hallelujah, that you will heal her. In Jesus' mighty name, by your power, oh God, by the power that worketh in us, Panginoon, hallelujah, you will heal her, and we claim it. In Jesus' mighty name, and we know at this moment, Panginoon, that she is healed, completely recovered, hallelujah, completely healed in the mighty name of Jesus, hallelujah. Thank you, Lord God, hallelujah, once again, sa aming Panginoon, pagtatapos ito, Panginoon, tinanggap na namin, at maraming salamat, Panginoon, hallelujah, at sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng kabanalan, sa iyo lahat, Panginoon, hallelujah, ng Panginoon kadakilaan, in Jesus' mighty name we pray, at sa aming Panginoon, ng kaloob na ipagkakaloob ng iyong bawat na ng Panginoon, Lord God, pagpalain niyo po ito ng siksik, liglig at tumapaw, Lord Yes, God. At muli maraming salamat, Panginoon, in Jesus' mighty name, Amen.